Cash buyer ka ng property? Ituturo ko sa iyo ang safe na paraan sa pagbili ng property kung ikaw ay cash buyer. Good morning everyone! Another morning, another learning. I am Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. So may question po tayo today. Kuya Broker, may bibiliin po akong property pero ayaw ko na po i-loan. Nanghihinayang po kasi ako sa interest. Kaya ko naman po siya bayaran in full cash. Bago ko po sana bayaran, gusto ko po muna makasigurado. So, if full cash po ang term nila, mas maganda po ito kasi mas maiksi ang transaction. Kailangan mo lang panoorin ng buo ang video natin today para mas mataas ang chances na hindi ka maloko. Before you pay, make sure na napanood mo na ang previous video ko kung paano ang tamang pag-due diligence. Kung tapos na sila mag-due diligence, pwede na po tayo paggawa ng deed of sale at makiset ng appointment kay seller. Don't forget to inform the seller na we will settle the payment via manager's check. Kaya inform your broker or your salesperson na ipadala na kay seller ang susi ng bahay, original title, tax declaration, photocopy of valid IDs with 3 signatures, tax identification number, at iba pang documents, which I will all write down below. To be honest, I do not recommend cold cash as full payment, lalo kung big amount. Pero it's up to you kung risky ka na person. Usually, when we buy a property, we pay the seller in manager's check. Then, hinihiwalay po namin yung pangbayad para sa capital gain tax. Unless, net of taxes ang usapan nila. Pero if standard, usually, 2 checks po ang pinapagawa ko sa bank. One is for the BIR or for the capital gain tax, kaya dapat alam nila ang nakakasakop na BIR at addressin ng manager's check for the capital gain tax. Then yung remaining will be paid kay seller. Bakit kailangan po natin i-separate yung bayad sa capital gain tax na si seller naman ang magbabayad nun? Ang reason ko po dito kasi mas safe po tayo at mas sure tayo na mababayaran ang capital gain tax. I think wala naman dapat maging problem kay seller regarding this. Actually, ginawan mo pa nga siya ng favor. Magkano lang naman ang paggawa ng manager's check, di ba? Pero, protected naman kayo pareho na mababayaran ang capital gain tax. Then send an advance copy of manager's check kay seller. Then picture mo yung manager's check, then isend mo kay seller para ma-verify niya ang manager's check mo before kayo magkita. May mga cases po kasi talaga na sigurista ang seller, which is okay naman talaga maging sigurista. You may ask the seller kung ano yung bank niya. If meron kayong common na bank, mag-balance transfer na lang kayo ni seller. Then isa na lang po ang ipapa-manager's check nila, which is for the capital gain tax na babayaran sa BIR. If different naman po ang bank nila, either isa sa inyo mag-adjust. Sample, ang venue ng bayaran ay sa bank mo para on the spot ma-verify ni seller yung manager's check. Or kung gusto niya na transfer agad ang funds, the seller may open an account if prefer ni seller sa bank niya at ayaw niya na manager's check at magkakaliwa kayo ng documents and title ahead, mag-open ka ng bank account sa bank niya at doon may transfer ang fund mo ahead. Actually, nasa pakiusapan lang yan. Pero if ang transaction nila sa probinsya at medyo matanda na ang seller, usually ang gusto niyan is cold cash. Usually, government banks lang po ang meron sa province. Kaya kung ayaw mo magdala ng cold cash, better mag-open ka ng account sa government banks. Going back, since full cash term po sila, better po kaliwa ng bayaran. Pagbayad ng manager's check for BIR and full payment kay seller, sign na po agad ng deed of sale, then turnover of the original title and other documents. Of course, kasama po ang susi ng bahay. If lote naman po na walang gate, maigi, pabakura na po nila. Kahit mga cyclone or maliit na barbed wire lang po para maiwasan ang encroachment ng kapitbahay in the future. Kung may punch listing naman po na bili nilang property, okay lang po kay seller muna ang susi. Gagawa na lang po kayo ng property turnover agreement at ilagay na rin po nila sa contract kung may kasamang warranty.
Pagtapos po ng bayaran, ownership transfer na po. For title and ownership transfer, please watch my next video. Again, if you need assistance sa pagtatransfer ng title at paggawa ng deed of sale with minimal professional fee, just feel free to message us para smooth at mas mabilis ang inyong ownership transfer. Sana po nakatulong ang aking video. Kung nakatulong po ang aking video, please type naman yes sa comment section. Makiusap na din po kami, paki-like, follow and share ang aming mga social media platforms. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa inyong lahat.